Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Senator Lito Lapid na kasama sa senatorial lineup ng PBBM admin. Ano ba siya talaga? Nakakatulong ba siya sa ating bansa? Yung pagiging senador niya? Ano ba ang naging record niya sa government service? Kasi naging governor yan ng Pampanga. Tapos after that, naging senador na. So, namamayagpag talaga. So ito, mayroon akong nakam across na video ni late Percy Lapid na kung saan isinisiwalat niya ang kawalanghiyaan ni then Governor Lito Lapid na naging senador. Magkamag-anak itong dalawa. So, pakinggan natin sandali itong rest in peace na lang si late Percy Lapid. Sana magkaroon na ng hustisya ang kanyang kaso. Okay. Pakinggan natin. Nasabi niya, walang hiya yan. Bakit walang hiya? Itong kanyang kamag-anak na din Governor Lito Lapid. Okay, pakinggan natin ang kanyang vlog pa nung buhay pa siya. Kukwento ko ulit para dun sa mga hindi nakakaalam upang malaman ninyo kung gaano kawalang hiya si Lito Lapid. Ngayon kinausap po ako ni dating director, ito'y board director ng PAGCOR na si Raul Gonzales. Itong Raul Gonzales ay dating press secretary ng tatay ni Gloria Macapagal na si Diosdado Macapagal, mga kaibigan. Ngayon, nung panahon ni Mrs. Cory Aquino at ni Ramos, naging direct. Okay, medyo matagal no? Mga 27 minutes yung kwento niya. I-summarize ko na lang. Kaya lang, kung gusto nyong mapakinggan yung buong kwento niya, ang link nitong vlog ni Percy Lapid tungkol sa kawalanghiyaan ng kanyang kamag-anak, ilagay ko sa description box ng video natin na ito. Panoorin nyo lang po. I-summarize ko na lang. Okay. So yung sinasabi niyang Raul Gonzales, Board of Directors ng PAGCOR. Ang chairman ng PAGCOR by that time is si Alice Reyes. Ito daw si Pangulong FBR, Fidel Ramos, nagbigay ng instruction sa PAGCOR nga tulungan nyo si Governor Lito Lapid sa mga projects na gusto niyang isagawa sa Pampanga. So, inaksyon na nila dahil utos ng presidente. Kaya itong Raul Gonzales, kinausap niya si Percy Lapid na kung pwedeng ma-set up ang meeting between Raul Gonzales, PAGCOR, and the governor. Okay. So, biyahe kaagad itong si Percy Lapid, nagpunta sa Pampanga, nasaan ang opisina ng gobernador at na-set up ang meeting. So, nung nag-meeting na, so yun, mag-submit ng project proposal para punduhan ng PAGCOR. Okay, sa madalit sabi, na tapos yung project proposal, yung tapos na, ibinigay yung project proposal, yung request na kay Percy Lapid. Nung makita ni Percy Lapid yung request, nakita niya 1 million pesos lang yung nire-request. So sabi niya na, bakit ang liit? Total, presidente na yung utos nito, bakit hindi nyo na lang dagdagan pa para mas marami ang mapakinabangan, matulungan ng mga tao ng Pampanga? Sabi daw, yun daw ang gusto ng gobernador. So, sabi ni Percy Lapid, sayang.
So, dito nakikita ka medyo maliit yung kokote. Sayang, di ba? Eh kung ako pa ang governor nun, total, pupundohan man, di bakit? Maghanap ako ng mas malaking project para mapundohan, para matulungan ang mas maraming tao sa Pampanga. Eh, tama na daw, yun, 1 million. O, di, yun, sinubmit. Then, later on, na-approve na. Nung na-approve na, ayun na, nalaman ni Percy Lapid na na-approve na yung 1 million. So, pinuntahan niya si Governor Lito Lapid na ang inaamin niya, very honest din itong si Percy Lapid, I like him. Inaamin niya, nakagastos din siya ng gasolina yung pagpalo-palo kasi siya ang nagpalo eh. Yun lang purpose niya na pumunta, baka pwedeng ma-refund lang yung gasolina. Nako, anong sabi ni Governor Lapid? Wala na yun, nasunog na. So, naging palaisipan daw kay Percy Lapid, ano yung nasunog? So, in short, wala siyang nakuhang refund ng kanyang gasolina. Eh, by that time, wala siyang trabaho. Malit naman lang ang ano niya sa broadcast. Wala. So, wala lang siya. Hanggang, sabi ni Percy Lapid na nawaldas pala. Kasi, ang project proposal, ipinasok sa isang foundation. Pag foundation para style Napoles, yung mga fertilizer scam, pumasok karamihan NGO foundation, wala nang audit, dahil foundation na ayun, sabi niya, ganyan kawalang niya yung Lito Lapid na yan. So, meron pa siyang idadagdag sana nung senador na siya. Kailang medyo pinutol niya dahil tama na daw yung oras niya. Grabe, at itong video na ito is reposted na lang ng isang vlogger, si SG Pichay. Ang daming views, 565,000 views in 9 days. Kaya basa ko sa mga comments Ay, meron pa pala. Tawag niya Panis Laway. Binansagan ni Percy Lapid, si Lito Lapid na Panis Laway. Halos hindi daw makapagsalita kung ang kausap daw niyang mga tao, yung mga mataas na, Panis Laway. Kaya si Percy Lapid pa nung nagpa-follow up siya sa approval, si Percy Lapid ang nagsasalita, hindi daw makapagsalita si Lito Lapid. Pagkarap niya mga Amerikano, wala na daw. Kaya panis So, Panis Laway Lapid ito. Mga comments basahin ko. Panis Lapid, kaya huwag na iboto yan. Walang pakinabang. Kaya di makapagsalita sa Senado. Sayang boto. Mabuhay ka, Percy Lapid. Hindi ko pa narinig nagsalita sa Senado yan si Senator Lapid. Nako, I don't know kung Lita Garcia, itong comment. Lito Lapid's wife smuggled $50,000 into US Customs years ago and was convicted. Lito Lapid was involved in fertilizer illegal activity and Porac, Pampanga quarry anomaly when he was governor. Dapat lang na isiwalat ni Percy ang mga taong nagmamagaling at korap sa ating bansa. So, pinapasalamatan nila si Percy Lapid. Dapat imbestigahan na rin si Lito Lapid.
Imposibleng wala siyang alam dyan sa Pogo. Kaya tahimik, baka naman kasabwat. So, puro reklamo ang maraming Pinoy na hirap sila sa buhay, pero ibinoboto naman ang mga kagaya ni Lito Lapid na walang kahit anong nagawa para iangat ang buhay at kabuhayan ng mga Pilipino. So, that brings us the question na kung itong PBBM admin gusto talaga bagong Pilipinas, bayan babangon muli. Tapos ang senatorial lineup nila, Lito Lapid, Manny Pacquiao, para ba sa taong bayan o para lang mas siguradong manalo? Anong may tutulong ni Pacquiao sa Senado? Pa-English nga eh. Maalala nyo yung debate nila ni Senator Drilon nung senador pa si Pacquiao. Pautal-utal. Mabuti na lang, hindi nanalong presidente. So, bahala ng taong bayan. Kaya nga, tama yung nag-comment na bakit tayo mahirap? Dahil din sa ating mga taong bayan, dahil kung sino-sino na lang binoboto, Lapid, Pacquiao. So, sana magising ng taong bayan ang mga iboto kagaya ni na Attorney Vic Rodriguez, Lorraine Badoy, mga ganyan, Attorney Chong, yung mga may malasakit, Attorney Roque, ang mga Duterte, yun ang dapat manalo. Kaya magtulungan tayo para manalo ang mga tao na may kakayahan. Okay? May malasakit, may kakayahan, ang iniisip ang taong bayan, hindi yung pansarili lamang.